Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na maaring naghahanda ang Rusya ng panibagong pag-atake gamit ang Oreshnik na missile sa Kyiv. Maaring tamaan ng pag-atake ang kwartel ng pamahalaan at ang gusali kung saan nantitipon ang mga namumuno. Nagbabanta ang Rusya ng malalakas na pag-atake sa Kyiv at nananawagan sa lahat ng dayuhan na agad lisanin ang kabisera ng Ukraine. Nagpahiwatig ang Kremlin na handa silang maglunsad ng mas maraming balistikong misil. Binanggit nila ang Oreshnik at sinabi na sisimula na ng sandatang lakas ng Federasyon ng Rusya ang serye ng sistematikong pag-atake sa mga pabrika ng depensa ng Ukraine at mga gusaling administratibo sa Kyiv. Kapansin-pansin na nag-imbento pa si Vladimir Putin ng kwento na alam daw nila kung saan eksaktong matatagpuan sa Kyiv ang mga base ng NATO na balak din nilang bombahin. Sabi ng Russian war correspondents, imposible na raw mabuhay sa Kyiv sa loob ng isang buwan. Sabi ng mga analyst, may ibang dahilan kung bakit ginawa ito ng diktador na si Putin. Malinaw na hindi ito dahil sa tagumpay sa front. Kasabay nito, may nangyari rin sa loob ng Rusya. Sa Moscow, gumawa sila ng isang hakbang na hindi pa nagagawa noon. Ang himpapawid sa ibabaw ng Moscow region at sa pinakamalalaking lungsod ng Rusya ay halos tuluyang isasara. Para sa sibilyang abyasyon, mananatili ang pagbabawal na ito hanggang matapos ang digmaan. Ako si Alexei Pichi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito nang magkasama. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode, mag-comment sa video, at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa description ng video ang link. Pagkatapos ng pag-atake sa Kyiv noong Mayo 24 ng gabi, kabilang ang Oreshnik na misil, nanawagan ngayon ang Ministriya ng Ugnayang Panlabas ng Rusya sa mga dayuhan na lisanin agad ang kabisera ng Ukraine dahil sa mga pag-atake sa mga sentro ng pagpapasya at mga command post sa Kyiv. Ayon sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, nagsisimula na ang sandatang lakas ng Federasyon ng Rusya ng serye ng sistematikong pag-atake sa mga pasilidad ng kompleks ng industriyang pangdepensya ng Ukraine sa Kyiv. Kasama rito ang tinutukoy ay ang mga lugar ng pagdidisenyo, produksyon, pagprograma at paghahanda para sa paggamit ng mga drone na ginagamit sa tulong ng mga espesyalista mula sa NATO. Inanunsyo rin ng mga Ruso ang mga pag-atake sa mga sentro ng paggawa ng desisyon at mga command post. At narito ang isang sipi. Dahil ang mga pasilidad ay nasa buong Kyiv, pinapayuhan naming agad lumikas ang mga dayuhang mamamayan, lalo na ang mga tauhan ng mga misyong diplomatiko at kinatawan ng internasyonal na organisasyon at ang mga residente ng kabisera na iwasan ang mga pasilidad ng militar at administratibo. At dahil ang sinabi ko na, si Vladimir Putin ay naghanap lang ng dahilan para sa mga pag-ataking ito. Ayon sa Ministriya ng Ugnayang Panlabas ng Federasyon ng Rusya, isasagawa ang mga pag-atake sa Kyiv dahil sa di umano'y gawa-gawang pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine. Buong gabi ng ika-22 ng Mayo, sa gusali ng paaralan at dormitoryo ng kolehiyo ng Lugansk State Pedagogical University sa Ukraine, sa sinakop na Starobelsk. Itinanggi ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang maling pahayag ng Rusya tungkol sa pag-atake sa sibilyang dormitoryo sa sinakop na Starobelsk. Ang pag-atake ay talagang isinagawa sa himpilan ng unit na Rubicon sa paligid ng Starobelsk sa sinakop na rehiyon ng Lugansk. Ang Rubicon ay espesyal na unit militar ng Russia na sentro ng makabagong teknolohiya ng drone at regular na umaatake sa mga sibilyan at mga pasilidad na sibilyan. Гражданским объектам на территории Украины. Ayon sa datos ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, tinama ng gabing yon ang pasilidad ng pagpipino ng langis, imbakan ng bala, kagamitan ng air defense, command post at tauhan ng kalaban. Maliwanag na hindi ito sa dormitoryo, pero magpakatotoo tayo. May ibang tao ba, bukod sa mga hindi naliligo na Ruso, na naniniwalang pinalalakas ni Vladimir Putin ang pag-atake sa Kiev dahil sa Starobelsk? Habang ang mga Ukrainian na drone ay literal na sinusunog hanggang sa wala na ang mga planta ng pagproseso ng langis sa buong Russia, paalala ko lang na ang digmaan sa Donbas, kabilang nasa rehiyon ng Luhansk, pati na rin sa Starobelsk, ay tumatagal na ng 12 taon mula pa noong 2014. Wasak na ang buong Donbas dahil sa mga pag-atake at sino pa ba maliban sa mga mababangis na Ruso ang maniniwala na si Vladimir Putin ay ngayon lang nagpasya na maghiganti para sa gawa-gawang pag-atake sa dormitoryong iyon.
Paalala lang, sinabi na dati ni Vladimir Putin na ito ay bunga ng pag-atake. Sa pag-atake sa dormitoryo ng kolehiyo, 6 na sibilyan daw ang namatay at 39 ang nasugatan. Araw-araw, laging may panibagong bilang ng biktima na nililika ng mga Ruso. Ang asal ni Vladimir Putin ay may ilang dahilan. Isa rito ay ang kawalan ng estratehikong tagumpay ng hukbong Ruso sa harapan, kaya may bagong bugso ng mga banta. Sa mga ataking ito, sinusubukan ni Putin na magdulot ng psikolohikal na presyon sa mga Ukrainyano para pasukuin sila. Ang isa pang dahilan ay ang hangarin ng Moscow. Maapektuhan ang internasyonal na presensyang diplomatiko sa Kiev. Nagdulot na ng pinsala ang Russia sa mga dayuhang embahada at ayaw nitong mapunta sa sitwasyon na kailangan nitong magpaliwanag kung sakaling may misil na tumama sa isang embahada ng isang makapangyarihang bansa. Sa parehong panahon, sinikap ng Kremlin tulad noong 2022 na malawakang pagsalakay na tuluyang umalis ang mga diplomat sa Kyiv. Pero ang pinakaimportantang dahilan ng ganitong asal ni Putin ay medyo iba pa. Ang ikatlong dahilan ay ang pagtatangka ni Vladimir Putin na ilihis ang atensyon ng mga Ruso mula sa dumaraming pag-atake sa teritoryo ng Russian Federation at ang kawalan ng kakayahan na protektahan ang sarili nilang mga reyon at ang Moscow. Para mas pag-usapan ng mga mabangis at di naliligo na Ruso kung paano tinamaan ng Oreshnik ang Bila Tserkva at dati sinasabi nilang masasakop ang Kyiv sa 3 araw. Ngayon, military correspondent na mismo ang nagsasabing isang buwan na ito, mas realistiko na sila. Ito na ang usapan nila. At hindi yung kung paano tinatamaan ng Moscow, kung paano tinatamaan ng mga oil depot, kung paano nasusunog ang mga pantalan, nasusunog ang mga oil refinery na mga 1,000 at 500 kilometro mula sa hangganan. Bakit kailangang pag-usapan ng mga Ruso ang tungkol dito? Hayaan mo silang pag-usapan kung paano tinatamaan ang Kyiv. Bukod pa dyan, kailangan ito ni Putin para ipakita sa mga elitista ng Russia na ang kalbong aberya na si Putin na hindi na nga makapagsabi ng salitang ura ng maayos ay may natitira pang lakas. Ngunit ang problema, si Putin ay muling pumalpak. Una, nagalin lang nga ng mga analista ng Defense Express sa pahayag ng Rusya ukol sa lakas ng misil na Oreshnik matapos pag-aralan ng tama sa Belaya Cherkov. Ayon sa ulat, pagbagsak ng mga warhead sa karaniwang lupa, hindi sa konkreto nabuo ang mga hukay na 3 metro ang lapad at 2 metro ang lalim. Ang lakas ng bawat tama ay tinataya nga sa 5,275 kilo sa TNT equivalent. Тротиловом эквиваленте. Ayon sa eksperto, dahil sa bilis ng banggaan, ang mga elementong tumama ay bahagyang sumingaw kaya halos walang natirang malalaking piraso. Gayunpaman, ang naging epekto ng tama ay mas maliit kaysa sa naunang sinabi ng panig ng Russia. Ayon sa Defense Express, ang kabuwang epekto ng tama ay maihahambing sa pag-atake ng mga 36 na drone na Shahed na may pinalakas na warhead. Gayunpaman, mas maliit ang totoong pinsala kaysa inaasahan matapos ang pahayag ukol sa kakayahan ng Oreshnik na butasin ang malalim na protektadong pasilidad at underground bunker. Para lang sa halimbawa at para maintindihan, ang bunker ni Zelensky ay nasa lalim na mahigit 70 metro pero itong sandata na ito lumubog lang sa lupa ng 2 metro. Anong 70 metro? Anong pagbubutas ng bunker? Ganito kalakas ang Oreshnik. At pangalawa, parang hindi rin sigurado si Vladimir Putin sa bisa ng kanyang mga banta. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, plano ng Russia sa loob ng 1 linggo na halos isara ang himpapawid sa Moscow para sa mga sibilyang eroplano. Apektado ng mga limitasyon ang mahalipad sa taas na hanggang 5,000 at 100 metro at ang pagbabawal na ito ay ipatutupad ng walang tagdang panahon hanggang matapos ang digmaan. Sasaklawin ng mga limitasyon ang malaking bahagi ng himpapawid sa paligid ng kabisera ng Russia. Sa kanluran, ang pagbabawal ay hanggang hangganan ng Belarus at himpapawid ng St. Petersburg. Sa Hilagang Silangan hanggang Yekaterinburg at Silangan Aratimog Silangan hanggang Samara. Kasabay nito, may ilang mga eksepsyon na pinapayagan sa Rusya tulad ng mga chartered na pampasaherong flight, eroplano ng mga tagapagligtas at iba pa. At ganito na naman, naisahan na naman ni Putin ang lahat. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon nyo sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyo suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat. Mga subtitle.